Ininom ko ng isang lagukan ng Solus yung may lamang 1,000 uri ng mutant na virus. Habang hinihintay ng lahat na pumutok ang katawan ko at mamatay, dumating ang bagong panahon ng mutasayon. Lahat ng taong may karamdaman ay agad nalalakas. Mas malubha ang sakit, mas mataas ang pagpapalakas. May mga nagkaroon ng sore eyes. Pagkatapos magising, naging pulang matang mandirigma. Naglalabas ng pulse laser ang mga mata at hinihiwa ang lahat. Mayroon ding nilanat ng 42 degree. Pagkatapos magising, nagliyab ang buong katawan. Walang tumutubong kahit damo sa dinaanan. Samantalang sa nakaraang buhay, dahil sobrang malusog ang katawan ko, bigla akong bumagsak sa pinakailalim ng food chain. Ipinatapon sa minahan para maghukay. At namatay sa sobrang pagod. Hindi ko inakala na talaga palang bumalik ako. Bumalik sa huling 30 araw bago dumating ang panahon ng mutasayon. Bilang isang taong nabubuhay muli, isa lang ang layunin ko. Gawing katawang banal na hindi tinatablan ng lason ang sarili ko. Ayon sa alaala ng nakaraang buhay, hindi mura ang mga pathogen na iyon. Lalo na ang water bear na may dalang mutant na virus. Tiningnan ko ang oras. Gaganapin ngayong gabi ang auction ng water bear. Kailangan ng kumilos agad, matapos isanla ang bahay at makakuha ng 888,000 cash. Agad akong nagtungo sa hotel kung saan ginaganap ang auction. Sa harap mismo ng receptionist, habang nakaharap sa cellphone, binuka ang bibig at umiling. Lahat ng kilalang online loan ay inaplayan ko. Nang makita ko ang 7-digit na balanse sa account, napangiti ako ng kontento. Sa gitna ng gulat at pagtataka ng staff, pumasok ako sa loob ng auction hall. Bago magsimula ang auction ng water bear, buong lakas kong hinanap ang mga alaala ng nakaraang buhay. Ang silinyuan na nagising ang water bear na banal na katawan ay minsang ipinagmayabang sa mga panayam sa hinaharap, na ang mutant na water bear na nakuha niya ay galing mismo sa auction. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng mutasayon, nakamit niya ang kakayahang muling tumubo ang naputol na katawan. Sa nakaraang buhay, umasa si Lin Yuan sa insektong ito para salagin ang pagbomba ng misil nang walang kahit anong pinsala. Noon kakaiba ang ekspresyon niya sa panayam. May halong pagmamalaki, ngunit may kaunting pagsisisi rin. Dahil dito, malinaw kong natandaan ang panayam na iyon. Dahil masyadong kakaiba ang mutant na water bear, hindi ito kinilala ng marami bilang koleksyon. Kaya madali ko itong nakuha sa halagang 1 milyon. At ang dahilan kung bakit umabot sa 1 milyon, ay dahil nakipagbid pa si Lin Yuan. Sa nakaraang buhay, 500,000 lang ang ginastos niya para makuha ang water bear na ito. Sa huli nang makita niyang handa akong gumastos ng 1 milyon para sa halos walang halaga na bagay sa koleksyon, sumuko na siya sa bidding. Tutal balak lang naman niya itong alagaan para sa libangan. Samantalang alam ko na hindi kayang sukatin ng 1 milyon ang halaga ng insektong ito. Ang banal na katawan ng water bear. Kapag dumating ang panahon ng mutasayon, ako ay tiyak na magiging makapangyarihang pinuno. Dapat mong malaman na si Lin Yuan noon na nagising ang water bear na katawan ay kilala bilang isang hindi mapupuksa na nilalang. Hindi lamang napakataas ng depensa, kundi mabilis ding gumagaling kahit malubha ang sugat. Ang dalawang katangiang ito lamang, kahit alin ay sapat na para pumatay ng kalaban. Bitbit ko ang kaong may lamang water bear. Habang naghahanda akong umuwi, may narinig akong malalim at kaakit-akit na boses ng lalaki sa likuran. Kapatid, sandali lang. Lumingon ako upang tumingin. Napansin kong ang tumawag sa akin ay isang lalaking nakaitim mula ulo hanggang paa, at may uban ng buhok na batang lalaking may salamin. Matapos ang pagpapakilala sa sarili, ang pangalan ng lalaki ay Chang Shuo. Siya ang nagbenta ng water bear. Naging alerto ako at di sinasadyang hinigpitan ang hawak sa kaong may water bear. Nabasa ng lalaki ang iniisip ko. Agad siyang ngumiti ng magiliw at nagsalita. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi ako naparito dahil sa water bear. Huwag kang kabahan, naparito ako para makipag-usap ng kooperasyon. Gumastos ka ng ganito kalaki para sa water bear na ito. May malaki sigurong biological research team sa likod mo. Kung may team man ako o wala, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ngumiti si Chang Shuo at sinabi, nagtatrabaho ako sa Eagle Country sa loob ng teritoryo ng Daksha, sa isang biological research base. Nakakakuha ako ng maraming bihirang virus sample. Ang water bear na ito ay aksidenteng nakuha ng research base namin sa isang eksperimento. Nagkataon lamang, ako ang palihim na naglabas nito. Kung gusto mo ng ilang bihirang virus sample, maaari mo akong lapitan. 500,000 bawat sample, ano sa tingin mo? Matapos magsalita si Chang Shuo ng tuloy-tuloy, tinitigan niya ako ng mariin. Pagkatapos kong marinig ang lahat ng sinabi niya, bigla kong naunawaan ang isang bagay. Kung bakit noong nakaraan habang ini-interview si Lin Yuan, may bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, kasabay ng kasiyahan. Ngayon malinaw na ang lahat, dahil iyon kay Chang Shuo. Noong makuha ni Lin Yuan ang water bear sa auction, siguradong lumapit din sa kanya si Chang Shuo para makipagkooperasyon. Ngunit si Lin Yuan ay hindi taga-biological laboratory. Wala siyang pangangailangan sa mga virus sample, kaya tinanggihan niya si Chang Shuo. Pero kalaunan, walang sino man ang nakaisip na darating ang panahon ng mutasayon. Siyempre sa loob-loob ko ay labis ang tuwa, ngunit sa panlabas ay hindi ito maaaring ipahalata. Kaya sinalubong ko ang tingin niya at sinabi, 500,000 sa isang virus sample.
Medyo mataas ang presyong iyan. Kung ganoon 300,000. 300,000 na ang pinakamababang presyo. Alam mo rin naman, mahigpit ang seguridad ng mga biological laboratory sa Eagle Country. Ang palihim na pagkuha ko ng mga bagay mula roon ay may napakalaking panganib. Matapos magsalita si Chang Shuo, muling bumalik ang tingin niya sa aking mukha. Sinusuri ang aking ekspresyon. Kung sa tingin mo ay hindi maaari, hahanap na lang ako ng ibang biological laboratory sa Daksha. Sige, 300,000 na lang. Nang makitang hindi talaga siya uurong, wala akong magawa kundi pumayag. Pagkatapos ay dagdag ko pang sinabi, pero malaki ang dami ng kailangan ko. Kaya mo bang ilabas? Gaano kalaki ang dami? Medyo excited na tanong ni Chang Shuo. Ilang uri ng virus ang mayroon sa research base ninyo? Mga mahigit 100. Karamihan ay mga bihira at pambihirang virus. Kung kukuha ako ng tig-iisang sample ng bawat isa, kaya mo bang ilabas? Matapos marinig ito ay labis ang excitement ni Chang Shuo. Mahigit 100. Anong klaseng konsepto iyon? Isang napakalaking negosyo ito, tunay na malaking negosyo. Kung magtatagumpay ang transaksyong ito, magiging marangya na ang mga susunod niyang araw. Matapos kaming mag-add ng contact at magpaalam. Ako naman ang napaisip, mahigit 100 virus, 300,000 bawat isa. Ibig sabihin kailangan kong maghanda ng hindi bababa sa 30 milyon. Napakalaking halaga nito. Hindi ito makukuha sa pagbuka lang ng bibig at pagtango. Tiyak na hindi ito madaling makuha.